Mag-Viber yata Hindi yun. lang yung nakilala sa ecclesiastical art. You have other forms of art. Bakit ang pinili ang mga santo, ang mga retablo, ang ecclesiastical art? Simple lang pangarap ko sa buhay. Mag-raise ng family, gano'n. Isang kontrata rin to sa isang buwan, okay na sa amin eh. Simple. Parang ganun. Meron kami ng parang motto sa Kapampangan is mabsi masaya. Parang gano'n lang. Mabsi masaya. Simple, payak lang. Yes. And then nagkaroon akong chance na yung break namin. First break was through the late minister of Cespiras. So tourism. Cespiras. So, gusto niya maging Sevilla yung i-transfer sa Holy Week. I see. So kaya doon ako namulat sa Sevilla eh. Yung references ko, yung mga photos galing din sa Sevilla. I see. So gusto niya ma-copy namin yung mga Holy Week images na sa Sevilla. So, and then, okay na sana ako nung magkaroon na kami ng konting tapos biglang abrupt, di ba naging people power, di ba? Nawala yun, na-cut off yun. Na-cut yun. The worst is nagkasakit pa ang misis ko. So, parang the whole year, lang kaming trabaho. So, sabi ko, anyway, wala na kaming malaking puhunan. And then, this break na to, ito, dito simula pagiging ecclesiastical artist ko. After more than a year, wala kaming trabaho. Pinuntahan ako ng isang kaibigan kong pare, si Father Edmund Nantes, Dominican yun. Siya naging parang head ng Santo Domingo, yung sa Lanaval. So, nagpagawa siya ng di ba after October ngayon Yes. Merong trono doon, and then altar table, tsaka yung lectern. Pinagawa niya sa akin, design ng isang kaibigan, si Rafael del Casal. So, ginawa ko siya. Tapos sabi niya, nung matapos yun, pwede kang maging ribbon bearer sa procession sa Lanaval. Kasi andun lang yung mga elite na nandun sina mga Ados Poder, tsaka iba-iba. So talagang binalangin ko sa Lanaval, Lady of Lanaval, na pagkalingin niya misis ko. And then ang bago ko is every year nandun ako. Nagpali nga misis ko, ang pinaka is binigyan niya ako ng through the naging sample yung trabaho namin sa Domingo. So sabi niya, may kumontak na isang pare, pwede mo gawin sa akin yung isang altar table na yun. And then, nagkaroon ako ng isang pare pa. And then, through referral lang naman I see. The rest is history, yun talaga naging big break mo. O parang gano'n na, naging Tapos yun nga, parang sa eskultura, sa retablo, kailangan arkitekto. Fine arts na kapos ako ng 3 years. So, kung babalik ako ng school, ng university, baka pag-graduate ko, wala na akong kliyente. So, ginawa namin, nagkaroon kami ng pondo na ipon kami, 1999. By the way, nag-start ako ng 1980s late 80s, tapos mga 90s, nag-pick na yan. Nagkaroon ako break na mag-tour sa Europe, mag-research na, it's 1999. Hanggang every year na yung alos yan. I see. So more than 20 years na kayo na nabigyan ng big break. How many retablos have you done so far? Hindi mo na alam. Hindi mo na mabilang. At hindi mo na lalo mabilang kung ilan ng mga images ang nagawa. Hindi ko na rin. Minsan, parang kung saan na nakarating yung mga piyesa ninyo? International na maging mga foreign collectors, international collectors. Mas inspired ka bang gumawa ng mga female images o ang lalaking images? Say Jesus Christ or Mama Mary? Depende sa depende sa project. Kuminsan kasi may mga project na merong gusto mong kahit sinasabi ng kliyente na gusto ko yung depict na ganito. Ako na mag-interpret na. So parang yung project parang kailangan sa puso mo yun. I see. Di ba interpret mo in your own style Like crucifixion, anong gusto mo iparating? Anong gusto mo iparating na mensahe sa crucifixion? Like yung head ng yung itong boseto na toys, parang tanggap na niya is resign. Hindi yung yung parang mapagkikita mo yung sa niya, yung pagkakasakit niya lahat, parang ganun. Kaya yan. Kuya Willie, ang skulptura ay iba-iba ng material. Hindi lang siya kahoy, di ba? Pwede siyang clay, pwede siyang semento.
saan ka mas komportable na medium? Sa kahoy. Sa kahoy talaga. I see. Pero kaya meron kaming terracotta nga, like yung ano, yung terracotta na yun. By the way, yung clay na yun, bili ko lang sa Santo Tomas yan. Yung mga kaibigan natin sa Santo Tomas. And then, pina-fire ko sa kanila. I see. Libre rin eh. Parang gano'n na kaya. So, lahat gawa doon, lahat ikaw ang gagawa pero nanggaling at matatapos doon sa Santo Tomas. Yung ano, yung clay. Clay, yes. Bibiling ko siya. And then, pa-fire ko sa kanila. Tapos, yun ang resulta. Tapos ito ngayon, yung copy ng ano, ng makina. Ganun ang ano. Kaya, usually kasi, yung mga namulatan natin technique dito is direkta sa kahoy. Direkta. Walang ganun, may boseto muna, may model na... Saan mo natutunan itong bagong technology? Actually, hindi siya bago. Sa Spain? Sa Spain. Pero yun ang kanilang pamamaraan, no? Parang ganun. Kaya, mas magandang opportunity dito sa mga parang inspiring sculptors, no? Kung Willie, iba-iba ang klase ng kahoy. Ano ang pinakamagaan gawing sculpture? Or what's your preference in terms of your choice of wood? Maganda sana yung batikuling. Batikuling? Is that softwood or hard? Softwood yun. Softwood. Pero wala na siya ngayon. Kaya nga na gano'n. What is closest? Pinabata ko kasi wala na yun. Anong anong malapit sa kanya? Sa mga Gemelina. Gemelina. Sabi nila santol. Ba't santol is... Matigas ang santol, di ba? Malambot siya sa basa. Pag basa siya, malambot siya. Pag gano'n naman, pag medyo tuyo na siya, napakapunat. Hindi maganda makunat. O nga, sa anyway, sa nakakatuwa yung mga tao doon. Kasi sa kanila kahoy nung gumagawa ko sa loob. Sabi niya, maganda po batikuling, marami pang batikuling na. No, hindi. Gusto namin santol. Ba't gusto niyo santol? Kasi santol came from the word santo. Ganun. Ganun ang ano nila, ang bilib nila. Anyway. Okay. Styles in carving sculpture. Anong style? Kasi iba-iba yung style ng mga sculptors din, di ba? Anong style do you really like? I'm trying to be parang hyper-realist, parang gano'n. Hyper-realism. Can you define hyper-realism? Hyper-realism parang tao na talaga, parang kulang na lang parang galong. Kulang na lang gumalaw. Diba yung si Michelangelo, pinukpok niya yung niya, sabi niya, move, speak, sabi niya, tinapos yung Moses niya. So kung makikita mo yung mga trabaho ngayon, even yung yung mga texture niyang ng skin, parang balat, makikita mo siya. Tapos habang lumalapit ka, makikita mo parang igla ng kilay. I see. Pati yung mata, walang alien objects except yung pilik nga. Even yung mata painted lang yan. I see. Okay, ano ang pinakamahirap na sculpt? Saan ka nahihirapan sa sculpt? Pinakamahirap na anatomy yan. Anatomy? Oo, anatomy. Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako anatomy. Although mahirap din yung portrait. Pero napapag-aralin yun. Parehas din yun, parang gano'n. Expression, facial expression. Is it a lucrative business or a lucrative work? Maganda ba ang kita? Pero bago nyo sagutin yan. Mga BIR yun. Yes. Yes. This is for BIR. Magbabalik po ang spotlight.